Siya pong pinagpalang gabi, Sabadong gabi sa bawat isa. Amen. Lahat ng pinagpala, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nasa huling topic na po tayo ng ating tema this February, how to experience the best of God's love. Bagamat February 28 pa ang next Saturday, pero March 1 na yung susunod. Kaya new month na po natin i-consider yun. Anyway, ito po yung pang-apat po natin, na pag-aralan po natin sa mga nagdaang Sabado. Yung una po, experience God's best through faith in Christ, no, in Jesus. Because you cannot, you will never experience the best of God's love, even yung plano ng Panginoon, ng Diyos, kung hindi mo tatanggapin si Kristo. You will never have the Son, no, you will never have the Father without the Son. Sabi po ni John. Yung iba po kasi, kung may narinig na po kayo, sinasabi po nila, diretso na ako sa Diyos, diretso na ako sa Father. Ang sabi po ng Bible sa 1 John, you will never have the Father without the Son. And without the Father, you will never have the Son. Because the Father and the Son are one God. Amen po ba? Kaya nga po, ito po napakahalaga. I hope kung talagang sigurado na po kayo ba na tinanggap nyo na ang Panginoon. Ang pagtanggap po sa Panginoon, hindi po yung linid ka lang na tanggapin mo Panginoon, tapos sinuulit mo, no. Ang sabi ng Bible, if you declare with your mouth and believe in your heart, no, declare mo, sabihin mo sa iyong bibig at naniniwala ka sa puso mo that God raised Him from the dead. Ang sabi ng Romans 10:9-10, you will be saved. Believe in your heart, you will be saved. Ganun lamang pa siya kasimple. And then mag-grow ka na in obedience sa ating Panginoon. And then to experience the best of God's love, ay na yung second week po natin, we can experience the best of God's love with an obedient heart. No, this is very, very true po. Kaya nga po kung minsan, makikita niyo pare-pareho tayong Kristiyano. Iisa lang ang Diyos po natin. Bakit mas blessed po yung isang Kristiyano kaysa sa atin? Baka po mas obedient siya, mas faithful po siya sa atin. Hindi po dahil may favorite ang Lord. Meron pong to receive the best of the best of God's love. Hindi po yan automatic. Na kailangan mo po yan i-appropriate, ano ba yung kailangan, ano ba yung dapat mong gawin, no? At hindi po yan automatic kasi nga po, kung automatic yan, di sana pantay-pantay lang po tayong sa blessing. Pero bakit hindi pantay-pantay? Because of submission, because of obedience with a willing heart. And last week, na pag-usapan po natin, experience the best of God's love in fellowship with believers. This is very important, no? Nakita po natin, kapag tayo'y nanghihina, kapag meron kang ka-fellowship sa CU or nag-attend ka ng church, nakikita po natin, nare-rekindle po, nare-rejuvenate po, na lumalakas po ang ating Espiritu. And that's why it is very important na sabi po ng Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together. Huwag natin pabayaan yung ating fellowship. Yan pong ibig sabihin po niyan. Lalo na malapit na dumating ang Panginoon. Because kapag ikaw ay hindi active sa church, hindi ka active sa fellowship, no, dakal-dakal, malakwan ka. Yun po ang katotohanan po nito. Kapag ikaw ay active, no, ibig sabihin po yan, mainit ka. Alam niyo po, yung tunay na mainit sa Panginoon, yung tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi po yan nag-a-absent. Pastor, nagkakasakit ako eh. No, gano'n ba kasakit yung ano? Meron pong sakit na hindi ka na talaga makatayo, pero yung sakit na katulad ko po, no, hindi ko na dinideclare yung mga yan, wala na po yan. Wala pong kwenta yan, no, sinasabi ko, sakit kayong anak na ako ng Diyos. Karamdaman lang yan, problema lang yan, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin po, panalo ka na dapat. Hindi yung magmamanok-manukan ka. You need to attend fellowship, godly fellowship. Kailangan po yung forerunner nyo matino. Kapag hindi matino yan, sabi ko nga sa inyo, sumbong nyo sa amin. Dapat nakasentro po ang pinag-uusapan kay Kristo. Sa Word of God. Hindi ka mag-grow kung pinag-uusapan nyo buhay ng may buhay. Hindi ka mag-grow yan kasi kademonyohan po yan. Ang paninira galing po sa diablo. The devil comes or the thief comes to steal, kill, and destroy. Sinong naninira? Diablo. Kapag ikaw ay naninira, nakikisama ka, partner ka dun sa business niyang paninira.
sa atin po pag-build up po. Amen. Kahit matagal nang absent yung CU member po natin, hindi natin kinokondemn. Welcome po natin yan with open hands. Parang po yung the parable of the prodigal son. Yung po prodigal son, napakatagal na wala, pero araw-araw hinihintay ng father. Tumakbo po ang father nung pong nakita niya ang lumalapit ng kanyang anak, pauwi po siya mismo. Niyakap niya ang kanyang anak. Ibig sabihin po, kahit po galing tayo sa masama, galing tayo sa kasalanan, nag-backslide tayo, kung meron kang puso na nais mo nang magbago, mag-repent, no? At italikuran ang kamunduhan, laging open arms po ang Father. Dapat ganun din po tayo. Amen po ba? So tonight, ready na ho ba kayo sa ating po last topic? Pang-apat po ito. No, how to experience the best of God's love. No, experience the best of God's love by dwelling in His presence. Amen. By dwelling in His presence. Ano ba ibig sabihin pag dwelling? Yung nananahan ka sa presence. Now, paano ka mananahan sa presence ng Lord? Sa prayer, in worshiping God, sa devotion mo, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, meditation of the Word of God, at saan pa? By attending church. We are now dwelling in the presence of God. By attending fellowship, your CU fellowship, doon natin ma-experience yung God's best po sa atin kung tayo'y mananahan sa Kanyang presensya. Napakaganda po ng inawit natin kanina yung mananatili sa iyong piling, sa lihim na, sa dakong lihim. Sa Tagalog pong ano ho yan is kublihan. Alam mo, kublihan yung shelter na pwede kang manahan po doon. Kaya po yung fellowship po natin ng church, ang mga CU po natin, yan po yung mga extended family po natin. Marami na po nagpatunay yan kahit po sa buhay ko kung paano po nila ako tinulungan, mga ka-CU ko. No, napakasarap po na merong CU, mga tunay na Kristiyanong nagmamahal sa iyo. Amen. At doon mo rin mararanasan kung paano ka magmahal, siyempre mamagot. Alwa mo itang buri kang tatanggap na tatanggap. Tatanggap na tatanggap, ilabis ang mamiyela, marala talaga din. Balo ka pilang lamibayo din ng ating makanyan po ang kaya. Di pa bang makanyan? Wala na king kalba rin eh. Wala king katarlak katin. Manalbila rin tarlak kanyan eh. Bitural lang. Anyway, Psalms 105 verse 4, sabi dito, look to the Lord and His strength, seek His face always. Heavenly Father, we thank you. We worship you. We bless your holy name for being so good to us, O God. Salamat po, Panginoon. Nandito po kami muli upang tumanggap sa iyong mga blessings sa amin, Lord. We want your blessing. We want you, Lord, na patuloy mo kaming pagpalain ng bawat isa. Linisin mo po kami, patawarin, Lord, sa mga naisip na salita, nagawa po namin, Lord, muli ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And we allow you, Holy Spirit, to move freely sa bawat isa po sa amin. Lord, ipaunawa niyo pong mabuti sa amin ang iyong salita ngayon because we know this is very, very, very important to have an intimacy with our Savior, with our God, to dwell in your presence daily, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. And as I declare your word, Father God, thank you for using me. Bless your people. I speak blessing upon blessing, favor upon favor. Let there be healing, deliverance, and salvation tonight. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, madalas po nating, siguro napapansin nyo yan, halimbawa po yung ano po natin, no? The Lord bless you and keep you. I see. The Lord make His face shine upon you. Ang tagal na po natin dinideclare yun. Katulad po dito, look to the Lord, sabi ni David, and His strength, seek His face always. What does it mean kapag sinabing seek His face? His face will shine upon us. Ang face po dyan, sa Hebrew ay tinatawag pong pane. Sa ibang ibang Hebrew name din niya is panim. Pero mas gusto ko po, pinili ko po yung pane. Panim at saka pane, pareho lang po yan sa Hebrew.
Plural lang po yung isa. Nakalimutan ko na kung anong plural po doon. Pero ang ibig sabihin po ng pane refers to the face. Countenance. No, alam niyo po yung countenance na tingnan niyo po yung katabi niyo. Maganda ba yung countenance niya ngayon? Maganda ba yung aura niya ngayon? No, yan po yung countenance or the presence in biblical, ang sabi po dyan, Hebrew. The presence. Pag sinabing seek His face, the presence, the Lord make His face, His presence shine upon you. Now, there are three presence of the Lord na kailangan talaga po maunawaan po natin. First, yung omnipresent. Na kahit saan nandyan ang Diyos, pero hindi mo siya nararamdaman. O kaya, kung hindi ka pwedeng magtago sa Panginoon, God is omnipresent. Remember, siya lang, hindi ang mga demonyo. Ang mga demonyo, kahit si Satanas, hindi siya omnipresent because he is not God. God alone is omnipresent. Kahit saan, ibig sabihin, nandoon siya. Kaya kung minsan nagkakaproblema yung iba sa Trinity, tatlo pa lang yun, nagkakaproblema na. Paano pa yung omni? Nananalangin tayo dito, may nananalangin sa ibang lugar. We believe na nandito ang Diyos. Amen. They believe nandun ang Diyos. Sa ibang bansa, ilang libo o milyon kaya ang nananalangin ngayon. Na kanino talaga ang Diyos? Sa lahat ng nananampalataya. Because God is omnipresent. Napakahirap pong intindihin yan sa ating pong limited mind. Limitado ang isip po natin. Huwag kayong maniwala sa sarili nyo o sa dyablo na kaya nyong isipin lahat. Kung kaya ng tao na isipin lahat, hindi na siya mamamatay. Kaya lang kung minsan yung iba, lagnat pa lang namamatay na. Dahil limited po yan. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Hindi totoong matalino tayo. Akala mo lang. Pero pag may problema ka, hindi mo na lang gagawin mo. Nasolusyonan nga yung relasyon mo sa asawa mo, sa ibang tao, hindi mo kayang solusyonan. Ang Diyos lang po ang talagang napakatalino. Kaya kailangan po natin ng Panginoon. Amen po ba? The second one is yung pong the manifest, tangible, glorious presence of God. Yung pong totoo po yung mangilabot. Alam niyo po yung nandun ka pa lang sa gate ng church, nangingilabot ka na. Hindi dahil gusto mong mag-rest room. Amen? Dahil nararamdaman mo yung glory, yung tangible, yung manifest presence ng Lord. Ito yung hinahanap actually ni Moses. Mamaya mapag-uusapan po natin dyan. At yung pinakahuli po, but very important presence ng Lord na kailangan nating maunawaan ay yung indwelling presence ng Lord. Na ang Diyos po ay nananahan sa atin. God within us. Greater is He that is in me than he that is in the world. I think sa Colossians 1, sabi ho doon, Christ in you, the hope of glory. Si Kristo ay nananahan sa atin. The Holy Spirit, the Spirit of Jesus, nananahin po sa atin. Kaya nga po, we can experience the best of God's love, no, if we dwell, pane lagi kang presensya niya. No, dapat pane ka nga tsuke ang presensya niya. Paano din yung makalimutan? Nung pane na kang manalbe kung nano-nano, ala kang kaya. Dapat yung pane natin, pane mo keng ginu. Lagi lang sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mababasa natin sa Psalms 105 verse 4, sabi po dyan, seek the Lord in His strength, seek His presence. Kasi nga po yung face of God, yung hanapin yung mukha ng Diyos, to seek the Lord is to seek His presence. Actually, no, dagdag ko na lang din po, bonus na lang po ito. Yung pong to seek His kingdom is to seek His presence din po. To seek His kingdom. Kasi po, nung minsan, sabay ito, I think nasa Luke chapter 9 ata, no? I don't know, nakalimutan ko. Pero nasa gospel, sabi ng mga tao tinatanong, nasaan ang kingdom? Kailan darating ang kingdom? Yung kingdom, hindi mo yan makikita, kundi the kingdom is within you. It's in your midst, ang sabi ng Panginoon. Pero sa original Greek, it is within us. Because in Romans 14:17,
kung i-define natin what is the kingdom of God, although merong literal na kingdom, pero yung pinaka-importanting kingdom, yung kingdom within us. Nasa atin ng Espiritu, nasa atin si Kristo, nasa atin ng Word, nasa atin ng presence, nasa atin ng kingdom. Nasa atin yung face of God. Paano ka pang matatalo kung di mo... Kaya yun lang po yung i-meditate mo araw-araw, pag gising mo sa umaga, Lord, nasa akin ka, nasa akin ang kingdom mo. Ano po ang sabi po ng... ayan po, no? Luke 17:21 pala. Nor will people say, here it is, there it is. It is because the kingdom of God is in your midst. Pakita po natin ang, I think sa King James, in your midst, nasa kalagitnaan nyo. Pero kung titignan nyo po yan sa original Greek, it is within you. Meron kayong King James? Ayan po, sabi dyan, neither shall they say, lo here or lo there, nandiyan ba ang kingdom? Nandito na, dumating ng kaharian. Behold, the kingdom of God is within you. Now, what is the kingdom of God? Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of celebration. It's not a matter of eating and drinking, but, ang sabi po dyan, of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Now, kung babalikan natin yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Righteousness, peace, and joy. Where? In the Holy Spirit. In the presence of God. The Holy Spirit na nararamdaman po natin ngayon, yan po ang presence ng Lord. Kaya nga po, you need to seek first, ano ba ang righteousness? The righteousness of God is Jesus. The peace of God is Jesus. The joy, the complete joy, the fullness of joy, manggagaling lang po yan kay Lord. Kaya hanapin mo muna si Kristo. Yung po tanggapin mo, ay ito pala, dapat pala righteous ako because of Jesus. I have the peace, meron akong kapayapaan kahit may problema, meron akong joy kahit masakit ang aking pakiramdam. And ang saan po sabi sa Matthew 6:33, if you seek first, hinanap mo, nag-worship ka muna, nag-celebrate ka muna sa iyong prayer with the presence of the Holy Spirit, all these things, napakasimple lang po actually, pero pinapahirapan lang po natin kung minsan nagiging, nukar ko kaya man itong pera, nukar ko kaya, nino kaya ang utangan ko, utangan kay kaya, ba may kaya, ay netong pala kababayad pa, pwede na ako siguro. That is not how you live on earth. You are a child of God. You need to believe that God will provide your needs according to His riches. According to His riches and glory. Amen po ba? Ninunita may testimony kaya katamong tila pa mangailangan kasi yung Biyernes, may asawa. Aking kaya na. Kitang Bible study ng Elder Ver. Wow. Tinestify niya po sa amin, kailangan po nila magbayad ng tuition fee. Mag-asawa po ito ng kanilang anak bukas. Kaya wala na silang magagawa talaga. Magtatrabaho sila, ayaw na nila po mangutang. Sabi po namin sa tara, mag-pray mag-pray tayo. Mag-ano tayo na, mag-agree tayo na ibibigay na ng Lord. So nung nag-pray po sila, natulong na yung tatay. Ang sabi po ng nanay, hala ka ba talagang pakialam mo? Kaya kami imisip na, nag-pray na tayo, kanya binigay na natin kay Lord. Ipoprovide niya yan. So sa madaling salita, natulog po sila kinabukasan, yung napakatagal na may utang dun sa tatay, nagbayad po, sobra-sobra pa sa pangangailangan ng tuition fee ng kanyang anak. If you seek first, if you pray first, acknowledge the presence of God within you. No, nothing will be impossible. Lord, anak mo ko, your presence is within me. Your kingdom is within me. The Holy Spirit is within me. And I acknowledge, it's not because I am good kung bakit ka nasa akin. It is because of your grace. And because of your power within me, alam ko hindi ako magkukulang. You will provide according to your riches. Isipin niyo po yun, napakatagal. Dapat po hindi na po mababayad dyan. Matagal na, nakalimutan na nga daw ho niya. Dinagdagan pa, meron po siyang interest. Pag ang Diyos ang kumilos sa buhay niyo because you seek His face, His kingdom, His presence, before anything else, hindi na kayo magkukulang, kapatid. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer na.
So number one, sabi ko pala dito, to seek God's face is to seek His presence. Never forget that. Number one, to experience the best of God's love by dwelling in His presence. No, experience the best of God's love, by dwelling in His presence, because in His presence, there is fullness of joy and peace. Lahat po tayong tao, huwag na tayong maging plastic, gusto natin maging masaya. Amen? Gusto natin may kapayapaan. Wala sigurong tao dito na, hindi, ayoko nang masaya, gusto ko malungkot. No? Wala akong sigurong ganyan. Ayoko ng kapayapaan. Gusto ko away. Ano ang gusto mo? Wala akong sigurong ganyan gusto natin. Yung matinong tao, hindi ko po sinasabi mga tao dyan na kung minsan ayaw nila ng matinong, gusto nila away. Gusto po natin, kahit yun lang pong gusto natin, laging masaya ang buhay. Laging masaya ang buhay. Alam niyo po, kung minsan napakahirap pong maging masaya na hinaharap mong problema, hindi ho ba? Pero dapat pa rin tayong magsaya. Saan po natin na kahit may problema ka, may karamdaman ka, may kirot ka may masakit ang pakiramdam mo, mayroong nanakit sa'yo, mayroong nagsalita ang hindi maganda sa'yo, you can experience yung the best of God's love, yung fullness of joy, the completeness of joy, tsaka po yung peace that passeth all understanding, only in the presence of God. Ang sabi po ni David sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life, in your presence there is fullness of joy. Pag sinabing fullness of joy, ibig sabihin po, pwede kang maging masaya sa ibang bagay, pero hindi siya fullness of joy. Actually, happy ka lang. Maya-maya wala na. Because being happy or happiness is based only on happenings. May nangyaring maganda sa'yo, meron kang blessing, pumasa ang anak mo sa board exam. Masaya ka because of happenings. Pero yung joy sa presence ng Lord, it will last forever and ever. Nawawala yan kasi na tayo kapag nasa mundo tayo. Kaya nga, we need to dwell in prayer and worship sa presence ng Lord. And then, your right hand, ibig sabihin po ng right hand is yung power mo, Panginoon, your ability, your power, O God, your right hand are pleasures forevermore. There are pleasures in the presence of God. Amen. Yung iba saan naghahanap ng joy? Kay Michael V. Yung iba saan naghahanap ng pleasure? Hindi, kailangan kong magpunta ng mall. Kailangan kong pumunta ng Boracay para maging masaya ang buhay ko. Kaya po pumunta ng Hong Kong, Japan, no? Ay, misis ko, galing palang huni sila ng Japan. Haba na po nila, o kauli na, belagdat siya. Pero okay na po siya, praise the Lord. Sa totoo lang, pag nagbabakasyon tayo sa ibang lugar, dapat meron ka pang 2 araw pag uwi mo na magpahinga. Kasi kung saan sa kang nagpunta, nakamamunta ka rin, makamulala mo, di ba? O tatsukaking sa ano ka lang ho ba na ang tawag dito? Sa hotel? Matimbang makanita? Atin, makanita ako. Kailan yung huli namin? Last year, nakarita ka sa Siargao. Dahil parang hindi ko kaya yung init, umuwi po ako sa hotel. Saka po kulang ang tulog ko, pero di rin ako nakatulog, pero gumawa ako ng message. Kasi iniisip ko, ito ang problema sa aming mga pastor. Pag nasa pasyal ka, ang iniisip mo, yung mensahe sa darating na Sabado at Linggo. Yun ang iniisip mo. Kasi ayaw mo na mag-preach ang pastor o bawat isa po sa amin na parang dilata lang. Sige po, ngayon, ang pag-aaralan natin, John 3:16. Yung puro John 3:16 na lang. Pagtayo ni Pastor Riz, ngayon po, Malakay 3:10 tayo. Favorite ni Pastor Riz. Gusto ho natin pinaghahandaan. Pero anyway, normally, pag pumasyal ka, gusto mo lumabas. Di ba napapagod ka? Napapagod ka. Pero sa presence ng Lord, kahit pagod ka mula sa trabaho, pag nag-attend ka ng church, nag-attend ka ng CU, nag-attend ka ng meeting of the prayer warriors, yung prayer meeting po natin, manare-refresh ka. Amen. Kaya nga po yung inawit natin kaya yung pong mananatili sa lihim na dakong lihim.
Mamaya po, may discuss po natin yan. Noon po, meron po tayong lumang awit. Sino po yung may alam nung times of refreshing? Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. Take note of this. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy than being in the presence of God. Amen. Kaya nga po, better is a day in the house of the Lord than 1,000 years elsewhere. Isipin niyo po yun? It is better to be one day in the house of God, in the presence of God, in the presence of your fellowship, sa pagpipray mo, kaysa nasa Boracay ka, o nasa London ka, o nagtutur ng, ibig sabihin kasi, pag yung nagtuturo sa ship, nagkukruise po. Hindi po yung ganyan, no cruise. Nagkukruise po sila. Marami po tayong alam. Kung alam niyo po yan, pagod pag uwi. Pero dwelling in the presence of God, kahit po yung Lord, pagod na akong, pagod akong mag-pray ngayong gabi, pwedeng matulog na ako. Alam niyo po, hindi ka naman ko-condemn ng Lord kung gusto mo mag-pray na nakahiga. Si David nagpe-pray nakahiga. Meron po siyang nagpe-pray, di ba? Sabi niya, pinupuno ko ng luha ang aking kama. Ibig sabihin, nakahiga po siya. Sabi niya, habang nagpe-pray siya, pagising niya sa umaga, nandoon pa siya. Ibig sabihin po nun, nakatulog siya sa prayer, sa kakaiyak. Si David. Huwag niyo paniwalaan na merong condemnation sa ano. Pero nung masikan-sikana ka man, at makakaupo ka o makakaluhod, gawan mo naman, alawa naman nakasikan. Sige, gawa ng Lord. Nakabisiklod, buri mo ita. So there is no greater joy. Kaya nga po sabi ni David dito, tinuro mo sa akin ang daan ng buhay at sa presensya mo, nandoon ang kompletong kagalakan. Sa kanang kamay mo, nandoon ang tunay na pleasure. Nanong pleasure kayong kain? Ang tunay na blessing, ang tunay na favor, sabi po ni David. Kaya nga po kapag nabibigatan po tayo sa mga problema po natin, anong dapat na natin gawin? Pray, worship the Lord. Sabi nga po ni Paul sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every, sabi po dyan, in every situation, anumang sitwasyon, by prayer and petition, with what? With thanksgiving, present your request to God. Kapag nanalangin ka, may mga pangangailangan ka, merong alalahanin ka sa buhay, hindi pwedeng hindi ka dapat magpasalamat. Dapat merong pasasalamat. Ang ibig sabihin po ng thanksgiving, pagpupuri sa Panginoon. Praising God and thanking God ay iisa lang po yan sa Bible. When you praise God, you thank Him. When you thank Him, you are praising Him. Kapag pinapasalamatan mo ang Panginoon, pinupuri mo siya. Pag pinupuri mo siya, pinapasalamatan mo siya sa kanyang kabutihan na siguradong tutugon siya sa iyong mga panalangin. So when you pray with thanksgiving, by praising God, by worshiping Him, ano ang mangyayari sa iyo? Excuse me. You will experience the peace of God. Sabi sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding, that passes all understanding. Hindi kayang maunawaan ng pangunawa ng wisdom ng tao, ang sabi po dyan. Nararanasan nyo ba yung gano'n? Yung alam mo may problema ka, pero teka may gagana ka. That is the peace that passes all understanding. Yung sinabi na ng doktor sa'yo, mamamatay ka na, pero hindi ka nag-aalala. Because you have the peace of God. Amen. Kung minsan nawawala po yan, pero kailangan kang mag-pray. Kaya ako po, hindi ko masabi, ilang beses ko na pong laging nararanasan yung peace of God. Wait po. Bilang pastor, kahit po nagtuturo na ako sa inyo, lalo na po last year, minsan papasok po yung takot, pero
Ang sabi ko, pag hindi ko natanggal ang takot na ito, mamamatay ako sa takot. Ang takot po ang papatay sa atin. Lalo na po nung naka-ICU po ako. Kasi po talagang bagsak na po, nasa 60 na lang ang aking BP, baging ang aking dugo. Pababa na po, no? Less than 60 na lang. Pero ang Diyos po ay mabuti. Kapag ibinigay mo sa Lord ang lahat po ng iyong alalahanin, kahit nasa ICU ka, sa kasalukuyan, hindi ko alam po ano pong ICU ng buhay niyo meron kayo ngayon. Pero kapag natutunan mo magtiwala sa Lord, you will experience at nagpapasalamat ka. Because there is power in thanking the Lord. Kapag pinasalamatan mo ang Lord, kahit masakit ang pakiramdam mo, kahit mabigat ang iyong nararanasan, that is faith. Ang diablo nagagalit sa iyo, pero ang Diyos nalulugod sa iyo. Ibig sabihin nun, nakikita ng Diyos na nagtitiwala ka nga sa Kanya. Kahit wala pa, kahit mahirap pa ang iyong sitwasyon, masakit ang iyong sitwasyon, pero nagpapasalamat ka na, that is faith. Kaya nga, wala pa man yung kapayapaan, ibibigay na ng Diyos sa iyo. Makakatulog ka ng mahimbing, kapatid. Kaya nga po yung kinukwento ko sa inyo kanina, yung CU or Bible study ni Elder Ver, yung tatay natulog na eh. Ginising nung nanay, sabi niya, wala ka bang pakialam? Anong gagawin natin? Matutulog na ba tayo? Bukas na natin kailangan yung pera. Binyetahan kayong gano'n, bigyan na natin kay Lord. Siya na ang bahala. Gumawa po ng milagro na hindi nila inaasahan na napakatagal na utang, nagbayad po. Amen. Imisip ko kayo, nino kaya minutang ka na ako na kain? I'm not insinuating na ganun pong gawin po natin. No? Kahit wala kang pautang na matagal na, kayang gumawa ng Diyos ng paraan. Kahit pa yung pinakamasungit at pinakakuripot na tao, pwedeng gamitin ng Diyos para ikaw ay i-bless niya. Naalala ko po yung kwentong yung isang matanda, dahil matanda na po siya, wala siyang pagkain kung minsan, kulang po yung kayang, anong tawag po doon? Yung retirement niya? Pension. No? Yung pension po niya, kulang. Nagpe-pray po siya lagi sa labas. Sabi niya, Panginoon, ang kailangan ko, ganito, ganyan. Minsan yung kapitbahay po niya, hindi naniniwala sa Diyos, pinakinggan niya. Tapos, ang ginawa po niya, binili po niya lahat nung kailangan niya. Sabi niya, so to make the long story short, Lord, salamat po. Kanya, kinuha niya po yung grocery. Salamat po, ang bilis po ng pagtugon niyo sa aking panalangin. Sabi nung kapitbahay, hoy, ako yung bumili niyan, no? Hindi ang Diyos mo. Sabi po ng matanda, Lord, salamat po. Kahit pala demonyo, kaya niyong gamitin para ako ay bless kanya. Maniwala po kayo. This is true. Kahit po yung mga masasamang ugali, pwede pong gamitin ng Diyos na ikaw ay blessed. Because you are highly favored. Ang sabi ng Proverbs, the wealth of the wicked, yung kayamanan ng mga masasama, yung merong flood control project, no, yung mga kayamanan ng mga yan. Sabi po dyan, the wealth of the wicked, sabi sa Proverbs, are stored up for the wicked. For the righteous. I'm sorry. Ang kayamanan ng masasama, yan ay naiipon para sa mga matutuwid. Sino ang righteous dito? Magsabing amen. We are not righteous because of our own doing. We are righteous because of Jesus. Ayan po, Proverbs 13, salamat sa verse, no? A good 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Say amen. Pangako ng Lord yan. Huwag nyo naman gawin pag-uwi nyo, yung sabi kong baling ngayon. Mapapasa akin ang kanyang bahay dahil masama siya. Huwag nyo gawin po yun. Yun po ay thou shall not covet thy neighbor's good. Hayaan nyong gumawa ang Lord sa kanyang paraan. Huwag nyong pag-uwi nyo yan. Sino nino rin? Mga rock Kenny. Hindi pa kanako no rin. Hindi po yan ganyan. No? So the peace of God which transcends all understanding will guard your your hearts. Hindi ka na ma-anxious. Hindi ka na ma-depress. Hindi ka na ma-oppress. Ayan po sinasabi po dyan, no? Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Kaya pag may problema ka, sinasabi ng Lord dyan, na sinasabi ni Paul, may problema ka, bring it to me. Anong sabi ni Peter sa 1 Peter 5:7? Give all. Sabi niyo po all. Ano ba yung inaalala mo? Ano ba yung kinakatakot mo? Ano ba yung iniisip mo? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Hindi po automatic na ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo kung hindi ka dudulog sa Kanyang presensya. Hindi ka mananalangin sa Kanyang presensya, sa Kanyang trono. Kaya sabi niya, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Now, listen very carefully po dito sa sinulat ko. When you give your worries and cares to God, be sure. Sabi niyo po, be sure. Don't take them back. Alam niyo po, Lord, ito po yung problema ko, binibigay ko na sa'yo. Tapos, pagtapos, in Jesus' name, amen. Tapos kinuha mo ulit. Ano kaya ang gawan ko? Katulad po ng babae. Yung lalaki po, binigay na niya kay Lord. Yung babae sabi niya, nanggawan, kinuha po niya. Hanggang rinibyok na yung asawa niya. Di ba binigay na natin kay Lord yan? Doon pa lang niya rinilis. Kapag binigay mo na kay Lord yan, hanggat hindi mo binibigay kay Lord yan, syempre, hindi makakakilos ang Diyos. Lord, sa kalagayan kong ito, kalagayan ng pamilya ko, kalagayan ng asawa ko, kalagayan ng aking mga anak, ibinibigay ko na po sa iyo. Hindi po ibig sabihin nito, hihiga na lang kayo, bahala na sila, Lord. Bahala ka na, Lord. Hindi po yan one tamad na, Lord, ang sarap ng bayabas. Hayaan mong mahulog sa bibig ko. Kasakit na kaya nita nung manabuyak yung ngipan mo, di ba? Kasyas na yung bayabas. No, ewan ko sino nagpauso yun. Hindi ako nakaisip nun. Miturang ka, kahit kung sa mata mo, ano yun, kaya ka ba nasakit? No, si one tamad, no, ano din ba, no, BO din po. So tandaan niyo po, hindi tayo one tamad. Amen. Lahat ng anak ng Diyos masipag po. Kapag binigay mo nga kay Lord, masipag ka pa rin manalangin. Kung hanggang doon na lang yung kaya mo, manalangin ka pa rin magpuri. Pero kung may nagtatrabaho ka, magtrabaho ka pa rin. Kung kaya mo magtrabaho, mag-business ka pa rin. Amen. Dahil hindi tayo tinuruan ng Lord na malakas ka, pero ayaw mo na magtrabaho. Dahil ang sabi ni Paul, ang sabi sa New Testament, huwag pakainin ang tamad. Pero kung katulad ng matanda kanina ang kinuwento ko sa inyo, wala na siyang magawa, short na sa pension, mag-isa, prayer. No, prayer. Dwell in the presence of God. Number 2, experience the best of God's love by dwelling in His presence, because in His presence, there is rest and transformation. Gusto nating mapahinga. Di ho ba yung mga nagbabakasyon sa atin, pag nagbakasyon sa ibang lugar, no, parang na-rest po sila. Pero pag uwi po yan, masaya kasi galing sila sa ibang lugar. Lalo na, alam mong masaya yan, may pasalubong sa'yo. Excuse po. Pero, pagod talaga sila, actually. Kaya sabi ko sa inyo, sa presence ng Lord, nandoon yung pahinga. Gusto mong magpahinga? There is no greater joy than being with you. Sabi po, yung pong inawit ko kanina. Excuse mo. Jesus' name. Now, si Moses, minsan nag-uusap po sila ni Lord. Pumunta ka na sa promised land, Moses, no? Yung yung presence ko ay isa sa'yo. Nasaan po yan, no? Basahin po natin. Alam po natin si Moses, no? Una po niyang na-experience ang presence ng Lord, nung nagpapastol po siya ng tupa sa kanyang, mga tupa ng kanyang biyena na si Jethro, napansin niya sa Mount Sinai, merong isang bush na maliit na bush na nasusunog. Pero hindi natutupok. Na-curious siya. Ginamit po ng Lord yun para mapunta si Moses sa presence ng Lord. Kaya nung nandun na siya, habang tinitignan ni Moses, bakit nasusunog to pero hindi siya nauubos? Hindi siya nakukonsume. And then, nung malapit na siya, ano sabi ng Panginoon? Moses, sabi niya, natakot po si Moses kanya, tanggalin mo na ang iyong crocs. Sabi niya, for the place that you are standing is holy ground. Ewan ko kung ano po sinilas nyo, tanggalin nyo na, nung panahon po namin, beach walk social na kakanita.
Lalo na nung ating kang Rambo. Balo yung pa itang Rambo. Pati kayo pang Rambong kayo. Eh baka, tanggalin mo na yung tsinelas mo because the place you are standing is holy ground. Now, kung saan ka man nagpe-pray lagi, yun ay holy ground. Amen. Dito ko na po i-explain sa inyo ito. No? And one day, sabi po ng Lord sa Exodus 33:14-16, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Natandaan nyo rin po ng 40 days and 40 nights si Moses sa presence ng Lord? Hindi siya napagod, hindi siya kumain, hindi siya uminom. Malakas siya at na-transform po siya. Kaya nga in the presence of God, there is rest and transformation. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ang sinasabi po ni Moses dito, Panginoon, kung yung presensya mo ay hindi rin sa amin, ayaw namin ng promised land. Anong sinasabi ni Moses po dito? Walang kwenta yung blessing mo, kapatid, kung wala yung presence ni Lord. Ayaw na namin yung promised land, ayaw namin ng blessing. Maganda na nandito kami sa wilderness, sa disyerto, nandyan ang presence mo, pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Nararanasan namin ang presence mo, Lord. Pero kung dadali mo lang kami sa promised land at iiwan mo rin kami, huwag na, Lord. Remember this. Heaven is heaven because of the presence of God. Heaven is nothing without the presence of God. Kaya tinawag na langit yan na heaven talaga, it is because of the presence of God. And hell is hell not just because of the fire, not just because of the worm, but because the presence of God, even the omnipresent ay tinanggal po ng Diyos. Hindi maramdaman, hindi mahanap-hanap ang presence ng Lord. Kaya nang sinasabi ng Bible, seek His presence or His face while He may be found. Pagdating po ng araw nag-rapture, wala ang Holy Spirit, wala po tayo, wala na po yung presence ng Lord. Ang meron mo lang yung Word of God, kailangan mong panghawakan ng Word of God, huwag kang magpatatak ng 666, kapatid. Tandaan nyo yan. Amen. Ate kayong planong malakwan? Pero kung may maiwan man, huwag kayo, kahit anong mangyari, mamatay na kayong walang 666. Panghawakan nyo yung salita ng Diyos. Yun na lang po yung grace ng Lord, the Word of God. Na walang ibang tagapagligtas, there is no other way, no other truth, no other life other than Jesus Christ. Amen po ba? Kaya tuloy po natin, sabi ni Moses, how will anyone know that you are pleased with me? Na ikaw nga ay nalulugod sa akin and with your people, napiplease sila sa amin, unless you go with us. Alam nyo bakit? This is the tangible presence of God na sinasabi ni Moses, the glorious manifest presence of God. What else? Pakina yung radyo. Sino yung malakas ang radyo dyan? Nakarina ako. What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Alam niyo po, ano yung kakaibahan sa atin? Sabi ni Moses, ano ba yung magiging kakaibahan pa namin sa ibang tao kaysa sa amin? Alam niyo po, kaibahan ng isang born-again Christian, yung presence ng Panginoon. I remember when I was in college, nung naging seryoso na po ako sa aking buhay Kristiyano. At yung mga barkada ko, ibang barkada ko, nasama ko sa church, pero yung iba hindi na born again, kasi may free choice sila. Hindi ko naman pwedeng pilitin, sila nga, hindi namimilit eh. Sabi niya, pag nagkikita po kami, hawak niya yung sigarilyo, bakit hindi, ayaw niya ng manigarilyo, hindi siya makapanigarilyo. Sabi niya sa akin, hindi niya mapigilan. Pare, ano pa siya kakit da ka? O te, kung makasindi ng makanyan. Pare, balo mo, bakit? Alam na po niya kasi tinama ko na sa church. Balo mo na bakit? Yung ginawa kung makanyan. Dapat po, yung presence po natin, pag dumating tayo sa bahay po natin, o sa mga trabaho po natin, sa opisina, kung saan man tayo nagtatrabaho, hindi po yan, ayan, nandyan na yung... Hindi po yung pinag-uusapan ka, ito na yung kay.
Dapat po natutuwa sila. Yung pong, bakit pag nakikita kita ang gaan-gaan ng pakiramdam ko? Naranasan nyo na ho ba yan? Eh, marami pong ganyan. Kung hindi nyo pa nararanasan yan, something is wrong. Something is wrong, no? I'm not saying with your face. Maybe your face merong wrong. Pero kahit lahat tayo, when something is wrong with your face, kapag merong presence ng mga Lord, babalutin yan ng presence ng Panginoon. Remember, the presence of God is the face of God. Pane. Amen? Nung pane kang at yung presensya ng Lord, lagi kang makababad kang presence ng Lord. Akalupa may Lord. Alam niyo po yung baptism, kaya ka binabaptize? Symbolism po yan na kapag ikaw, alam niyo po noon, kapag meron kang, halimbawa po noon, uso po yung tinitina natin. Ginojobus natin ang ating mga, kaya nga po yung dikulay noon, iniiwalay mo sa dikulor kasi mahahawa po. Kapag binabad mo sa dikulay na merong tina o jobus yung pong puting damit, paglabas po niyan, kung ano yung kulay ng tubig, kakulay na po nung damit. Kaya nga po yun ang baptism, baptiso. Kapag ikaw ay nagpabaptize, ikaw ay babad sa presence ng Lord, nagiging kamukha mo ang Lord. Amen. Ito po yung topic natin sa next month kung di pa darating ang Lord. No, we are destined to be like Christ, maging kamukha ni Kristo. Kaya this is very, very important na kaya sabi ni Moses, kung wala ng presence mo, Lord, wala na kaming distinction. Meron tayong, alam niyo mo kapag tinawag po yung mga guest na talaga pong prominente, no, our distinguished guest. Bakit po? Very ano po siya, no? Honorable po siya. Our honorable, ganyan, ganito. Eh lalo na kung ikaw ay nasa presence ng Lord. Nasa iyo ang presence ng Lord. You are a distinguished people. Kaya sabi niyan, no, what else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Kasi nga po yung kakaibahan sa atin, meron tayong presence ng Lord. Dapat nga kung meron ka talagang presence ng Lord, hindi ka inaaway ng misis mo. O kung inaaway ka man, meron kang pagpipigil because meron kang Holy Spirit, meron kang presence. Now, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Amen po ba? Kung nasa presence talaga tayo ng Lord. Kaya ayaw ni Moses, alam niyo po, kung pupunta rin kayo sa ibang lugar, wala yung presence ng Lord. Kung mag-abroad din kayo, wala yung presence ng Lord, huwag niyo nang gawin. Meron po kami, kahit tumahaba po ako, meron po kaming kasiyo kay Brother Jess. Natuwa po siya dahil na-approve na po siya, napupunta na po siya ng ibang bansa. Eh ito po, alam ko po siya na nag-evangelize siya, nagpe-pray po siya kahit kaninong tao, may mga bisita po siyang tuwang-tuwa po siya, pero ako hindi tuwang-tuwa po. Nagsalita po ako, sabi ko, palagay mo, kalooban ba ng Diyos yan? Pagdating mo ba doon, nandun kaya yung presence ng Lord? Yung kayang spiritual life mo, mag-grow o mawawala? Yung kayang spiritual life ng pamilya mo, mag-grow sila na wala ka? O mawawala? Yung mga anak mo, mga apo mo na hindi ba kaya mapariwarayan kung ikaw ay mag-abroad? In other words, to make the long story short, na-convince po namin siyang hindi magano. At nandito po siya ngayon, pinagpapala ng Lord, sila po yung naglilinis po ng aircon. At sa mga bahay na nililinis po sila, pinapakilala nila ang Panginoon, pinagpe-pray po nila, may karamdaman, pinagpe-pray po nila ang bawat customer po nila. Sabi nga po nila, no, kahit po taglamig, bakit hindi sila nawawalan ng customer? Kailangan pang i-schedule. Kasi po, binibless po sila ng Diyos. Ilang kaluluwa na po naabot nila. Kaya sabi ko nung minsan sa kanya, kami po na CEO niya, kung umalis ka, kamusta kaya yung mga kaluluwang yan? Alam niyo po, hindi lahat ng nakikita niyo parang ano po sa mundo na, wow, makakapag-abroad ako, wow, makakapunta ako. Ako po, meron po akong opportunity pumunta ng Amerika, matagal na, pero sabi ko sa miss ko, sa ate ko, hindi dyan ang calling ko.
ang calling ko dito sa Calvary Temple, dito sa Pilipinas. Pero meron akong pangarap na pupunta ng Amerika para magbakasyon lang. Pero kahit hindi tugunin ng Lord yun, kahit hindi ako makapunta actually ng iba't ibang lugar, wala po sa akin yun. Kayo kung naiinggit kayo, ba pilamitano ka rin, meron ka problema. Kung binibless ka ng Lord, makapunta ka sa ibang lugar, wow, praise the Lord. Pero kung naiinggit ka at pinilit mo, na hindi ka na kumain, no? May aslak na kamata, miras ka mo Boracay, miras ka Hong Kong, miras ka Japan, uno ka rin. Pamilitan mo. Pero hindi na po maganda yan. Katandaan niyo po ito, kahit hindi po natin malibot ang Pilipinas, hindi natin malibot yung magagandang lugar sa buong mundo. Wala pong kwenta yan sa ganda ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Ano po sabi ni David? I think sa Psalms 27, no, yung pong, that I may seek you and may I dwell in your house forever. Amen? 10 minutes na lang po ako. So anyway, sabi po sa 2 Corinthians 3:17, 18, now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan yung Spirit, nasaan yung presence ng Lord, merong freedom. And we all, and then sinunod po ni Paul dyan, and we all, with unveiled face, no, kino-compare po kay Moses po ito kasi si Moses, nakabelo po siya kasi nasisilaw sila dun sa tangible presence ng Lord sa kanya. Pero kahit wala na, nagbebelo pa si Moses, kunwari nandun pa ang presence ng Lord. Sabi po dyan, beholding the glory of the Lord. Habang tinitignan po natin yung glory ng ating Panginoon, we are being transformed to the same image. How can we see the glory of God? When we worship Him, when we praise Him, when we meditate His Word, we are beholding the image, the glory of God. And we are being transformed kapag minimeditate natin ang Word of God, kapag tayo nagdudwell sa presence ng Lord, we are being transformed kapag tayo ay nag-worship sa Kanya. Hindi ba dumating ka, nanlulupaypay, dumating ka, mainit ang ulo mo, sa church, sa siyo mo, pero lumabas ka, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kalakasan, na kaya mo na namang muling harapin ang bukas. Because there is power in the presence of God. And that's why when we behold the glory of God, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from where? The Lord, who is the Spirit. Kaya nga, Father, Son, and the Holy Spirit are one. The Holy Spirit is the Lord. Kanina pa lang sa verse 17, sabi po dyan, now the Lord is the Spirit. There is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magkakaiba pong person. Ang pinako po doon, hindi one God. Ang pinako, the Son. Wala po akong time para ano po yan, that is doctrinal. Pero we believe that there is only one God. And when we behold His glory, we are being transformed. When we meditate His goodness, we meditate His grace, we meditate His faithfulness, we meditate on His word, we meditate yung pong kanyang beauty, we are being transformed from one degree of glory to another glory. In other words, we are being transformed from glory to glory. Hindi po yung from glory tapos to pabagsak po to depression. Ang gusto ng Lord, paganda ng paganda ang buhay mo. No, paasenso ng paasenso ang buhay mo para ikaw ay maging blessing sa ibang tao. Kaya remember this, kapag kayo ay napapagod, tayo napapagod, anong dapat natin gawin? Matthew 11:28, come to me, lumapit kayo, sabi ng Panginoon. It is an invitation of love. Lumapit kayo. Ang Lord na nag-i-invite sa atin, lumapit kayo, all you who are weary and burdened, na kayo nabibigat ang lubha, and I will give you rest. Kasi po, hanggat hindi tayo lalapit, hindi tayo dudulog sa presence ng Lord, hindi tayo mananalangin, hindi tayo mag-a-attend ng church, hindi tayo mag-a-attend ng CU, hindi tayo mag-meditate ng kanyang word, hindi natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan. And I will give you rest. Naalala nyo, ito po yung verse na pinapalagay ko dun sa, Pastor, maganda, merong verse dito. Sabi ni Pastor Riz, ano kayang verse pwede natin lagay? Dito po sa restroom natin bago. Sabi ko sa kanya, talagang gusto mo ng verse ka ako. Yung Matthew 11:28.
28. Come to me and I will give you rest. Pero sabi ko, no, joke lang. Pero pwede naman po talaga yun kasi ang tunay na kapayapaan din, no, kung minsan, lalo na kapag may LBM ka, hindi yung restroom eh. Si Lord lang, Lord, nakapila na ako, yung banyo. Masakit ang tiyan ko, Lord, ikaw lang kapahingahan ko. Hindi yung CR talaga eh. Si Lord lang. Kapag pinagaling ka na ng Lord, di mo na kailangan ng comfort room. Dahil kinomfort ka na ng Lord. Amen. Nirasta mo rugugan eh. Lastly, 7:39 na po. We experience the best of God's love by dwelling in His presence because in His presence there is guidance and protection. Kapag ina-acknowledge mo yung indwelling presence ng Lord sa'yo, hindi lang yung manifest presence, yung alam mo nasa iyo ang Diyos. At lagi ka kahit saan pwede kang mag-pray, kahit saan pwede kang mag-worship. Pag ina-acknowledge mo, meron kang protection. Anong sabi po ng Psalms 91 na talagang kilalang-kilala po ito? Dalawang verse lang po pag-uusapan natin. Ang sabi po dyan, He who dwells in the secret place of the Most High. Yung inawit po natin kanina ito, mananatili sa dakong lihin ng Diyos. No? He who dwells in the secret place. Sa ibang salin po yung the shelter of the Most High. Pero pinili ko po itong New King James. Ang ganda po niyang pagkakasabi, secret place. Yung ating pagpupuri, yung ating pananalangin, yung ating devotion, tinatawag po yung secret place or hiding place of the Most High. Shall abide, mananatili tayo. Yun ang ibig sabihin ng abide, shall dwell under the shadow of the Almighty. Bakit ginamit po yung shadow? Para po siyang inahin na nilulukuban niya ang kanyang mga sisiw. Now yung shadow, hindi po yan malayo, malapit lang. Kaya nga, malapit ang Diyos sa atin kapag tayo'y nananahan sa kanyang presensya. I will say of the Lord, sasabihin ko, idideklara ko, He is my refuge, siya ang aking kanlungan, my fortress, no, ang aking sandigan, my God, in Him or in whom I trust. Napakaganda po nito, no? Ang daming pangako po ng Lord dyan sa Psalms 91, kaya lang wala po tayong oras. Pero tayo po lahat, alam po natin ang Psalms 91. Amen? Kung paano tayo po protektahan, no, 1,000 may fall at your side, 10,000 ang mamatay sa side mo, but it will not come near you, yung plague. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. No, if you make the Most High your dwelling, no disaster, no pestilence will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Napakaganda po ng Psalms 91. I hope maano po natin. Now, nasaan po yung secret place niyo? Noon po na kasama pa po namin ang mga bata sa kwarto, hindi ko po masolo ang kwarto. Ang ginagawa ko po, na papasok ako sa kotse ko, doon po ako mananalangin. Yun po ang secret place ko. Kasi sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin yung mga Pariseo na kapag nananalangin sila, pinapakita nila sa labas. Nag-aayuno sila, pinapakita nila sa labas. Pag nanalangin kayo, pumunta kayo sa mga closet nyo. Eh, ang problema, wala tayong closet. Something na talagang kayo lang dalawa ng Panginoon. Kung minsan pwede kang maglakad sa park na mag-isa ka lang, nakaupo doon, that is your secret place. When you dwell in the secret place of the Most High, nandoon yung kanyang divine protection po sa atin. Nandun yung wisdom, yung guidance. Iga-guide ka ng Lord. Amen po ba? Remember po si Daniel, na kinainggitan po siya ng mga kapwa administrator po niya. Anong ginawa po niya? Wala tayong makita kay Daniel kasi perfect yung kanyang wala siyang corruption. Pero yung Diyos niya, yung kanyang reliyon, meron tayong magagawa. Sabihin natin kay Haring Darius, for 1 month, wala mo nang mananalangin sa ibang Diyos, kundi kay Haring Darius lang. Si Haring Darius naman, nagustuhan niya. At yung hindi magpipray sa kanya for 1 month, itatapon sa lingib ng mga leon. Sa den of the lions, na gutom ho. Anong ginawa ni Daniel? Natakot siya, yung secret place siya, nagpipray po siya 3 times a day, nakaharap sa Jerusalem. Pinagpatuloy niya yun. Sinumbong po siya. Anong ginawa po ni Haring Darius? Dahil yun po yung batas, linagay po siya sa
yung mga yungib ng mga leon. Sa den of the lions. Nagutom na gutom. Pero hindi makatulog si Haring Darius dahil paborito niya si Daniel dahil nga sa kanyang kakaibang kataingian. Actually, kaya nga siya paborito, yung presence ng Lord na kay Daniel. Magmula kay Nebuchadnezzar, iba't iba na po yung mga hari, ang paborito nila lagi si Daniel. At this time, 80 years old na si Daniel sa mga na tinapon sa mga layon. Hindi siya natakot na nakita ko nga yung aking mga kaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi tinupok ng apoy, hindi ng apoy usok. Ngayon ko pa itatatwa ang aking Diyos. Ngayon ko pa titigilan yung aking secret place, yung aking dwelling place sa Lord. Patuloy po siya. Nagising si Haring Darius, Daniel, buhay ka ba? No, linigtas ka ba ng Diyos mo? Mabuhay kayo, Haring Darius, linigtas po ako ng Diyos ko. Paano siya niligtas? Sabi niya, pinagpadala ng anghel sa napakaraming leon na gutom. Bakit nasabi ko pong napakaraming leon? Kung mababasa niyo po ito sa Daniel chapter 6, yung lahat ng administrator, satraps, at mga counselor po ni Haring Darius po, pati pamilya niya, itinapon sa den of lion, nasa taas pa lang, pinagpupunit na sila. Bakit? Mga napakaraming leon po. Pero si Daniel, dahil nanatili sa presence ng Lord, kapag nanatili kang nananalangin, hindi mo kinompromise yung church. Ay birthday ng kaluguran ko, yung mag-church. Huwag mong i-compromise, kapatid. Huwag mong compromise. Total, yung birthday, 24 hours yan. Birthday niya for 24 hours. Hindi puntahan mo siya before or after ng see you or after ng pananambahan sa church. Amen po ba? Huwag nating i-compromise ang pananambahan natin. Huwag nating i-compromise yung, ay hindi muna ako mananalangin ngayon kasi nasa Boracay ako eh. Ay kasi nasa Japan ako eh. Kasi nasa abroad ako. Hindi po. Huwag niyong i-compromise. Kasi po, nandun ang guidance at protection ng ating Panginoon. Now, naalala niyo po yung mga Magi. Hindi po ito 3 hari. Merry Christmas po kayo. Sino po yung mga Magi? Napakarami po nito. Sila po ay pinoprotektahan ng Lord. Because nung nalaman nila na yung star na yon, pinanganak ang Messiah, they sought the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Gusto nilang mapunta dun sa tangible, physical presence ng Lord. Dahil hinanap nila, for many months, almost 2 years silang naglalakbay, nahanap nila at nag-worship po sila, ibinigay yung pinaka-best na frankincense, gold, and myrrh kay Jesus. Nung mga tulog po sila, marami sa kanila na naginip. Ang sabi ng Lord sa kanila, huwag na kayong pupunta sa dating rota. Magbago kayo ng rota kasi papatayin, merong balak na masama si Haring Herod. Naprotektahan sila because they sought the presence of Jesus. Kapag hinahanap mo yung presence ng Lord, nandun yung guidance, yung protection, ililid ka ng Lord na hindi ka mabubudol-budol. Ako nagtataka po ako pag nagbabasa po o nanonood ng mga balita. Yung pinundar po nila sa kanilang trabaho na ilang milyon, naniwala na ibabalik yan na 50,000 a week. Wala pong taong ganyan. Tandaan niyo po ito, Calvary Temple, tamo mulala na nakadagulit ang interes. Kung merong malaking interes, sosolohin po yan ng tao. Bakit hindi tayo ginawang partner ni Bill Gates at saka ni Henry C? Ang laki ng kita niya. Kasi ang tao, yun po ang normal sa tao, wala pong tao na isi-share niya po yung malaking tubo or interest dun sa kanyang business. Ay, ako po mulala. Amen. Alam niyo po bakit ganon? Kasi greedy ka. Gusto mo nang kumita ng malaki. Anong sabi ng Bible? Mas mainam yung pinapalaki mo ng konti-konti ang yung pera, pero matuwid. Hindi na po matuwid yan kapag ano yan, dahil pa ng drugs? Na mas malaking kita kaysa sa drugs? Yung pong itataya mo yung 100,000 mo, million mo, tapos ibinalik. Binalik nga, ilan lang po yan, ilang linggo lang. Pagkatapos noon, ala na. Ika na mula-mulala, yan, ikiktiyak ka. Tandaan niyo po ito, alang mula laking Calvary. We have the presence of God. Hindi naman mangyayari yan kung hindi ka sakim o gahaman sa pere. Hindi ka mabubudol. Amen.
Kapag nasa presence kang Lord, hindi ka mabubudol. I remember, sina Brother Jess, nabubudol na po yung kasama po nila, kapatid po ng, yung bayaw po niya. Sa ano po ito, malaking amount, binibigay po niyang cheque. Pero buti na lang, ayaw ko si Brother Jess o si Sister Eva, sabi niya, maybe bien, ano na po siya. Kasi hindi po siya Kristiyano si Brother Jess, at saka si Sister Eva eh. Muntik na po silang mabudol, buti nasa kanila ang Diyos. Napakalaking amount po. Kapag ikaw ay nasa presence ng Lord, iingatan ka ng Lord sa pera, sa health mo, sa ang family mo. Just remain worshiping, praising, and thanking the Lord sa inyong anumang sitwasyon. Amen. Amen. 7:49 na po. Last verse na po ito. Sabi, I think, no, ito na ba? O nga. Psalms 32:7-8. You are my hiding place, my secret place. Alam niyo po yung awit na, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Dito po galing yon. Sabi po dyan, you and surround me with songs of deliverance. I will instruct you. Tingnan niyo po ito. Una, sabi po ni David, you are my hiding place. Ang pangalawa, verse 8, ang nagsalita, ang Diyos, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Kapag ang hiding place mo si Lord, kapag ang secret place mo si Lord, nandun ka, kaya sabi ni David, you will always protect me. Sabi ng Lord, I will instruct you. I will give you wisdom. Hindi ka mapapahamak dahil lagi kang nananahan sa aking presensya. Lagi kang nagpe-pray, lagi kang nagpupuri sa ating Panginoon at hindi kita pababayaan kailanman. Yan po ang pangako ng Diyos po sa atin. Amen po ba? Kaya tandaan niyo po ito. Unahin ko na po yung pinakahuli. Yung pong ating quote, to experience the best of God's love, remember this. Continually pray, praise, and worship everywhere, kahit saan. Nagdadrive ka, naglalakad ka, magpuri ka sa Panginoon, manalangin ka. At all times, anumang oras, gawin mo yan. Kapag ginawa mo yan, you will experience the best of God's love. Amen? So, experience the best of God's love by dwelling in His presence. In His presence, there is what? Fullness of joy and peace. In His presence, there is rest and transformation. In His presence, there is guidance and protection. Amen. Nag-enjoy ho ba kayo sa presence ng Lord? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. And as we are being served, let us enjoy the presence of God and worship Him. Worship Him and seek His face. Hallelujah.